Mga kababayan, saksi ang kasaysayan sa sasabihin ko ngayon sa inyo. Sa pinakamamahal nating bansang Pilipinas, kamanggo na ang mga nakaupong pinuno at politiko. Ngunit hanggang ngayon, nanatili pa rin ang mga bulok na sistema natin. Ngayon, sasabihin ko sa inyo na ang tunay na pagbabago ay hindi manggagaling sa iisang leader, kundi sa sama-samang pagkilos ng mga mamamayan para ipaglaban ang hustisya at pagreporma ng ating mga institusyon. Hindi tanong kung sino ang nakaupo sa puder ngayon, kundi kanino ba talaga ito nakasalalay, sa ilang mga makapangyarihan o sa nagkakaisang mga mamamayan. Sa panahong ito, kung saan sumisidhi ang galit ng mga mamamayan sa katiwalian at hindi pagkapantay-pantay, hindi na panahon para umasa sa mga bulaang bayani sa gobyerno. Panahon na para gibain ang mga bulok nating sistema na nagpapalago ng pang-aabuso. Ang tunay na pagbabago ay magsisimula kapag tayo'y magkakaisa at itinutok natin ang ating puwersa hindi sa mga personalidad, kundi sa pagreporma ng mga institusyon. Igiit ang batas na wakasan ang kawalan ng hustisya at transparency, at ating ipaglaban ang mga hudikaturang maglilingkod sa katotohanan at hindi sa interes ng mga makapangyarihan. At bigyan natin ng kapangyarihan ang mga komunidad na magmasid at maningil ng pananagutan sa mga katiwalian ng mga nanunungkulan. Ito ang paraan para putulin ang mga walang kwentang pangako at cycle ng paulit-ulit na iskandalo ng mga nakaupong politiko. Kung pinatalsik ng ating mga ninuno noon ang mga diktador gamit ang kanilang katapangan at prinsipyo, ngayon ating tungkulin naman na itaguyod ang ating bansa na may malinaw na patutunguhan. Punuin natin ang mga munisipyo ng mga tinig ng pagtutol laban sa pang-aabuso at hindi katahimikan. Suportahan natin ang mga organisasyong naglalantad ng katiwalian. At sa panahon ng eleksyon, bumoto tayo hindi dahil sa pangalan, kundi sa plataporma na may integridad. Kapag sama-sama tayong magpupursige, makakamtan natin talaga ang pagbabago galing sa pagkabulok ng sistema nito. Sana tayo ang magiging henerasyong magtatanggal ng palakasan sa ating gobyerno at papalitan ito ng aktibong pakikilahok ng mga mamamayan. At tayo ang magbubukas ng mga lihim para maging transparent ang ating gobyerno. At tayo ang magpapakita na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sama-samang pagkilos. Ito ay isang halimbawa. Ilang ulit na napapalitan ang Pangulo ng Bansa. Hindi napapalitan ang sistemang pabor sa ilang makapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, paulit-ulit lang ang mga problemang pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero kapag nagkaisa ang taong bayan sa pamamagitan ng pagboto ng matalino at pagbabantay ng katiwalian sa ating gobyerno at paghihikayat ng transparency, maaaring mababago ang mga patakaran natin. Ang daan tungo sa tunay na pagbabago ay hindi matatagpuan sa isang pangalan ng politiko, kundi sa sama-samang pagkilos ng mamamayan at sa pagreporma ng mga institusyon. Mga kababayan,
magkaisa tayo at bumuo ng isang Pilipinas na kung saan ang kapangyarihan ay tunay na nasa mga mamamayan at hindi ng iilan na nakaupo sa ating pamahalaan. Kaya natin to. Magkaisa tayo.